boss, magandang araw po muli. So balikan po natin yung una kong video na nasunog po yung aming mga wires dito sa terminal logs. So pakita ko lang po sa inyo kung gaano kalaki yung ano nito, yung kung ilang amperahe yung breaker namin. Is 2000 amperes po ang breaker na to. So ito po ay main power supply po namin. So yung yan na po, yung bagong malit na terminal logs. Ito yung wires na yan na nasunog ito nakaraan. Although hindi na naging maayos yung wires natin kasi umigsi na dahil pinutulan natin. So pinutol natin yung mga nasunog na wires, kasama natin yung ating yung mga electrical team. So yan, although isang linya lang po yung tinamaan, itong linya naman po ay okay naman. So yan, ito po yung so ito po yung mga logs na pinaklas natin nung nakarang video. At ipakita ko na rin po sa inyo yung mga wires na talagang sunog na sunog mga boss, mga sir. So hindi na talaga siya pakikinabangan. Ito yung mga wires na yun. Makita niyo yung mga wires na yan. So yan, so sunog na sunog talaga siya. So yan, ganyan nasunog yung ano. So kung napabayaan ng mas matagal, so may tendency na sumabog yung aming linya na yan dahil yan na po ay 440 yung power supply. So mabuti na lang po at nakaikot tayo, na-check natin ng mas maaga. At yun, naagapan natin yung mas malaking problema. So mas malaki sana ang problema kung hindi sana siya naagapan. Sigurado sasabog talaga yan. Dahil ang supply po nito ay 440 volts. Hindi lang po siya 220, kundi crayfish po siyang 440. Pakita niyo naman kung gaano karami ang wires na sa isang linya ay 8 pirasong wires po na pinakamalaki dyan ay 200 mm. So yun, ganun sa kalalaki. So, walong piraso po yan. So, bawat isang linya ay 8 piraso. So, kung nagkataon po na sumabog po yung ano, so damay po yung ibang linya amin. So, mas malaki ang trabaho. Although pwede maaaring tamaan din yung aming main breaker. Yan, 2000 amperes ang breaker na yan. Or madamage yung aming mga bus bar. So, yan po ay naka-bus bar. Kikita nyan. So, may tendency yung madamage yung bus bar, mas malaki ang ano, problema. So, mabuti ng awa ng Diyos at naagapan po yung karoon ng mas malaking problema. So, dito, may papakita din ako sa inyo. Hindi ko lang alam kung ito po ba ay advisable pa yung ganitong klase ng ano. So, nakarekta siya, naka-bus bar. So, ito mga lumang ano to, mga lumang control. So wala po siyang breaker maliban doon sa branches niya. So dito, galing dito sa steel down transformer, diretso na siya dito sa mga bus bar na to. So napaka-delikado. So maaaring kaproblema kami dito sa susunod ng mga araw o mga buwan. So schedule namin for replacement. So hindi na po siya advisable ng ganitong klase ng ano, ng walang safety. So masyado na po itong risky yung ganitong klase ng ano, yung klase ng power supply. So nakarekta po siya doon sa bus bar yung ating mga linya. Wala po siyang breaker maliban doon sa pinanggalingan niyang 440 volts. Din pumasok dito sa step down. Paglabas dito sa step down, dito siya sa mga ano, sa bus bar, din distribution panel na. So kasi po ata ang ganitong klase ng ano, design ng ano, mga electrical. So kayo po mga master, mga sir, mga ka-electrical, ka-reflect. So comment po kayo kung sa tingin niyo tama po ba yung ganitong ano, o kailangan na natin magpalit ng electrical na control panel. So yun po. At subscribe so, likes, shares na lang po sa mga ka-electrical natin, sa mga ka-refrigeration. So kami ay refrigeration at the same time sa electrical dahil yung refrigeration natin ay ang power supply is
kailangan natin. So, kaya inaaral din namin yung mga electrical na ganito. Hindi sa malaking electrical. So, ayan. Nakikita nyo, minsan nagbibigyo kami ng mga mas malaking electrical power supply hanggang sa mga transformer. So, ganun po, mga sir, mga boss. Nakadito po muna at maraming salamat po. Pinakita ko lang sa inyo yung development doon sa mga namin video. So, ito na po. At awan na Diyos, nagawa naman namin na mas maaga. At hindi kami nagkaroon ng downtime sa aming operation. So, maraming salamat.